Ah, Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po'y dumako na sa ating sermon po sa umaga po ito. Ang ating pong sermon sa umaga ito ay isang medyo controversial na aral. The silence of the preachers. Usually nakikita na silence of the scriptures, ganyan. But dito po sa ating aral, the silence of the preachers. And yung pong kasalukuyan mga nangyayari sa mga kapatid. Yung po mga katulad yung mga ordinary mga Kristiyano na hindi po maangaral. Usually, kuminsan, hindi napapansin. Pero yung mga katulad ko na maangaral, marami rin kaibigan sa Facebook na mga maangaral. Marami nakikita doon na hindi may isipin na ginagawa ng mga kapatid. Pero ginagawa nila. Nalawag sila, doon nakikita yung picture, ginagawa nila eh. Pero bakit silence of the preachers? Doon dito sa mga mangaral, katulad ng namang klaseng ginagawa ng mga tao, iba-iba yung layunin ng mga yan. Sa mga, kahit po sa secular na trabaho, yung mga nagtatrabaho, iba-ibang layunin nila. May mga nagtatrabaho lang para kumita. So may mga gusto ko masya sa kanilang larangan, iba-iba yan. So yung ginagawa niya, inaayon sa kailang layunin. Dito po sa mga mangaral, ganoon din. Sa panahon po ni Apostle Paul, dito po sa Philippians chapter 1, doon sa po yung nakabilanggo, na nagkaroon po ng excitement yung mga kapatid dahil nakabilanggo si Apostle Paul na ipanga ng Ebanghelyo. So in one sense, ito ay positive. Ano po? Positive. Kaya sabi nito ni Apostle Paul, yung mga mangaral, iba-ibang kanilang layunin, ganyan. You know, sa verse 15, some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. May mangaral talang kanilang kagustuhan na mangaral, pero iba kanya, envy and strife. Dahil si Apostle Paul, nung panahon na yun, ay kinikilala siya, number one, dahil sa karamihan ng kanyang pinahayag. Isa sa maraming sulat, ng mga sulat si Apostle Paul, sa bahagi pa, as majority kay Apostle Paul. The former preached for Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my change, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. So yung iba, talagang sila'y nangaral dahil sa alam nila na ang tagapagtanggol ay nakakulong. So you have to ipagpatuloy natin kanyang gawain na yan. So yun po ang ating pag-aaralan po ngayon. Ang isang mangaral, gaya po dito kay Thayer na isang dalubhasa sa uri ng salita, Keros, kanya, Keros. A herald or messenger vested with public authority who conveyed the official messages of kings. Ito yung nag-announce. Magistrates, princes, military commanders, or gave a public summons or demand, and performed various other duties. In the New Testament, God's ambassador and the herald or proclaimer of the divine word. In other words, ang mga preacher, ano man yan, kaya sila yung makakaral ng hari o makakaral ng Diyos, nagsasalita sila. They give message, sila nagpa-proclaim ng mensahe, ganyan. Yung una, mensahe lang hari. Yung pangalawa, mensahe lang Diyos. So, hindi ka pwede maging mangaral na hindi nagsasalita. Katulad lang yung doktor, hindi gumagamot. Hindi doktor yan, di ba? So, ang definition yan implies na isang mangaral ay nagsasalita dahil siya ay tagapagsalita ng Diyos. Ang siyang ginamit na salita ay evangelist. Itong dalawang salita magkahawig. Yung Elion, yung Elistes. Yung pong Greek word, nakikita niyo yung parang Y, yun yung letter G sa kanila, gamma. Pag nagsasama yung dalawang gamma, sunod-sunod, nagiging NG. Kaya yung pong angelos, ganyan. Double G yung sa Grego. So yung Elistes, ganyan. A messenger of good. So itong salitang ito, mas specific siya. Kung ang preacher, say tagapagsalita ng mensahe, ito yung tagapagsalita ng mabuti kanya. Denotes a preacher of the gospel. Pag sinabing preacher, generic, kailangan sabihin mo kung tinuturo niya kanya. Pero pag evangelist, siya'y nagpapahayag ng mabuting balita kanya.
O yung Elion, kanya, good news, gospel. So, ito'y ganun din, siya nagsasalita. Siya ay ambassador ng missionary, kanya, evangelist. So, ito ang pangalan ng ebanghelyo, kanya. Ito'y definition po ni Vice. Na dalabasa rin po sa St. So, ang mangaral, nagsasalita siya. Nangangaral siya, nagtuturo siya. Regardless kung anong dapat sasabihin niya. Si Jeremiah, na isang propeta na nabuhay siya sa magulong panahon. Ang panahon ng bansang Israel ay nasa panganib na sila maging alipin sa ibang bansa dahil sa kanilang kasalanan. Si Jeremiah ay naging propeta sa panahon na yan. At dahil sa kanyang pagiging propeta at pangangaral ng mensahe ng Diyos, siya kinapungutan ng tao. Ang kinapungutan si Jeremiah, sabi niya, Jeremiah chapter 20, O Panginoon, iyong hinihikayat ako at ako'y nahihikayat. Ika'y lalang malakas kaysa sa akin at nanaig ka. So nakumbinsi siya ng Diyos na maging pagsalita niya. Ako'y naging katatawanan lahat ng araw. Ako'y bawat isa'y tumutuya sa akin. Dahil sa pangangaral ni Propeta Jeremiah, siya po'y pinagtatawanan. Tinutuya kanya. Sapagkat kung paano kadalas nagsasalita ako, umihiyaw ako pagdadaha sa paninira, sapagkat ang salita ng Panginoon naging kakotihan sa akin at kadustahan lahat ng araw. So isipin natin ang hirap na sitwasyon ni Jeremiah sa panahon na yun. Siya nag-iisang tagapagsalita ng Diyos sa mga tao. Pero hindi positive ang response ng tao. Ganun po yan. Pagka, sabi niya, pagdadaha sa paninira ay nagkasalanan ng bayan. Pag yung kasalanan ng bayan ang isasabihin mo, hindi sila masasaya, hindi sila masaya. So sila magagalit sa'yo. Natural na reaksyon ng tao yan pag sila ay guilty sa sinasabi. At kung aking sasabihin, so ito naging kaisipan ni Jeremiah. Ihinto lang ako kanya. Kung ganito lamang ako'y nagiging tawa at katuyaan sa mga tao kanya. Dahil sa aking pangangaral kanya. Ihinto lang ako kanya, sabi niya. Kung aking sasabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng anuman sa kanyang pangalan. Ganyan. Kung gagawin ko yan, ang mangyayari sa kanya. Meron nga sa aking puso na maring nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na ng pagpipigil at di makapagpipigil. Ganyan. So dumating sa punto si Jeremiah, ayaw ko na magsalita kanya. Siya, nararamdaman mo yung experience na siya, pinagtatawa na, etc. So hindi na ako magsasalita kanya. Kasi hindi ko kaya kanya. Dahil kung totoo kanya, na dapat mo sabihin. Para ito nag-aalam na apoy kanya, na nakakulong sa aking mga buto kanya. Hindi ko mapigilan niya kanya. So hindi niya pinigilan. Pinangalan niya sa panahon na yon, kahit kadustaan kanya. Sapagkat aking narinig ang paninirang puri ng marami. Kakilabutan sa lahat dako. Kaya magsusumbong at aming isusumbong siya, sabi ng lahat na kasama kong kaibigan na nagsisipagintay na aking pagkabagsak. Marahil siya'y mahihikayat at tayo mananaig laban sa kanya at tayo pakaganti sa kanya. Nagkaisipan ng kasama, pati kaibigan niya kanya. Ngunit ang Panginoon ay sumasa sa akin na para makapangyarihan kilakilabo. Kaya mga mag-uusik sa akin, mga titisod at sila hindi mga nanaig. Sila'y lubang mapapahiya sapagkat sila hindi nagsisigawang may karunungan ng walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan, ganyan. So anyway, ganyan, hindi na sila magtatagumpay, ganyan. So ibig sabihin, si Jeremiah, hindi niya napigilan na sabihin ang totoo. Dahil yan dapat niyang gawin bilang isang propeta ng Diyos. Si Apostle Paul, sa 2 Corinthians chapter 4, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisitang lupa. Once upon a time, wala pa tayo, hindi pa naisulat ang bagong tipan. So, salita ng Diyos ay nasa mga tao. Kung gusto mo malaman ang katotohanan, kailangan mong manig sa mga pusto, ganyan. Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkakabila ay nagigipit kami. Gayon may hindi nanghihilagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. So, katulad ng Jeremiah, mahirap ang trabaho nila. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Nilulugmok, gayon may hindi nangasisira.
laging saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag namin sa aming katawan. Para kami si Kristo gustong patayin kanya. Pero hindi sila huminto. Dahil sa kahit na napakahirap na kailang sitwasyon, ganyan. Sapagat kami nang bubuhay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Upang ang buhay namin ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga, ang kamatayan gumagawa sa amin, datapot ang buhay sa inyo. In other words, yung pangalan ng kamatayan na sa amin. Pero dahil sa pag-aaral namin kayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Apostle Paul. Ngunit yamang mayroong gayon ng espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, ito sa Old Testament, sumasampalataya ko at kaya nagsasalita ako kanya. Kami naman ay nagsisampalataya at kaya kami naman ay nagsasalita kanya. Ito ang aming pinaniniwalaan. So ito ang aming sasabihin, sabi ng Apostle Paul. Regardless kung nasa paligid namin, mahangal pa rin kami kanya. Na aming nalalaman ng bumuhay na maguli sa Panginoon Yesus ay siya rin bumuhay na maguli sa amin na kalapit ni Yesus at ihaharap kami kasama ni. Meron kami ganitong pangalan kanya. Ipagpapatuloy namin na aming aaralan at sasabihin ng aming pinaniniwalaan kanya. Katulad ni Jeremiah, sila ay nasa mahirap na kalagayan sa panahon na yun. Sabi niya, Apostle Paul, sumasampalataya ko kaya nagsasalita ako kanya. Kami naman nagsisampalataya kaya kami naman ay nagsasalita kanya. So katulad ni Jeremiah, parang merong nag-aalab na apoy, kanya. Hindi mo pwedeng pigilan na hindi mo sabihin dahil kayo naniniwala, kaya kayo magsasalita kanya. Nung pala si Apostle Paul ay malapit ang mamatay, yung po 1 Timothy at 2 Timothy, meron silang 7 taong nagagawa. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na ngayon. Maganda sa Tagalog eh. Nagipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. So ang pangangaral ay pakikipagbaka. Hindi pakikipagbaka sa katawan. Ito'y pakikipagbaka sa paniniwala. Natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. O katulad ng sinabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 4, buot ngayon ay natataang sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Last day, the judgment day. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Iyon ang kagustuhan natin, dumating ng Panginoon. Kasi dadali na tayo sa langit. Tapos na ating problema sa mundong ito, di ba? Ay kamatayan, hindi totoong tapos na problema mo, depende kung anong ginawa mo. Pero pagdating ng Panginoon, at tayo tapat sa Panginoon, talagang makukuha natin ang ating kantimpala. Yun si Apostle Paul. Paano mga Kristiyano? Sa Ephesians chapter 6, tingnan nyo ang kabanatang ito. Ito yung larawan ng isang sundalo. Although ito yung metaphor, di ba? Ito yung figure na sinasabi, katulad kayo ng sundalo kayo. Ang sundalo ay kawal ng gobyerno. Ang mga Kristiyano ay kawal ng Panginoon. Kayo. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ano ba yung kapangyarihan? Salita ng Diyos. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay lamang sa mga lalang ni Diyan. Meron tayong kalaban, yun ang Diablo kanina. Sinasabi ng tao, ang Diyos ay hindi natutulog. Gayun din ang Diablo, hindi siya natutulog. Sapagkat ang ating pakikipagbaka, hindi laban sa laman at dugo. Hindi to patayan. Hindi ganon. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito, sa kalibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga taong kaitaasan. So ito isang spiritual ng pakikipagbaka. Ang kawal ng kabutihan na sa Diyos at ang kawal ng kasamaan sa Diablo in a spiritual sense. So merong pakikipagbakan, sinasabi rito ni Apostle Paul. Dahil dito magsiwa kayo ng turban ng kagayakan, yun ang sinasabi niya eh. Tingnan niyo. Kaya dito magsiwa kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama. Ang ating panahon ay masama. Tandaan natin. Katulad ni David, nung siya nagkasala at humingi ng tao sa Diyos, sabi niya, ako'y pinaglay sa kasamaan kanya. Hindi sabihin na siya pinaglay at siya naging masama.
Ang sinasabi lang ni Apostle Paul, ang kanyang ina yung makasalanan kanya. So siya'y nakapiligid sa kasalanan kanya. Nasa tiyan pa lang niya, ang aking ama yung makasalanan kanya. Hindi ibig sabihin na ipinaglihin sa akin. Yun ay isang pananalita na po. Magsitibay nga kayo at ang inyong mga baywa na may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng balutin ng katwiran. At ang inyong mga may pangyapak na paghahanda na ibaghin ng kapayapaan. Bukod dito, taglay ninyo kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagdiningas na suligi ng masama at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tamak ng Espiritu at sa kalitaan ng Diyos. Ito'y ilarawan ng isang sundalong Romano. Nang ito'y sinusulat ni Apostle Paul sa mga taga-ito, yun ang larawan. Yun ang physical manifestation, pero ang sinasabi niya sa isang spiritual na paraan. Para tayong sundalo kanya. Meron tayong helmet, yun ay proteksyon. Eh, siyempre, figurative na proteksyon sa iyong pag-iisip kanya. So, meron ka rin taba, meron kang kalasag, meron kang armor. Dahil meron kang kaaway kanya. Kailangan mo depensa ng sarili mo doon sa kaaway, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Meron ka rin taba. So, ito ay defensive at saka offensive. Anong panlaban mo sa kasamaan kanya? Salita ng Diyos kanya. Yan ang tabak ng Espiritu. So ito rin tayong mga Kristiyano ay larawan tayo ng kaaway ng Diyos. At nilalarawan dito ang ating pagkikipagbaka laban sa gawa ni Satanas. Obviously, ang Satanas po marami siyang anggulo eh. Mayroong anggulo na talagang masama, may anggulo na tila mabuti. Kaya nga napakahirap na laban ni Satanas, marami siyang paraan. Pero kailangan natin malaman ng lahat ng paraan ni Satanas para malaban natin siya. Ito lang makita ang larawan ni Satanas eh. Si Satanas ay palaging lumalaban sa katotohanan. From the beginning, sa panahon natin ngayon, kaya tinawag siya Satanas. Alam natin ang salitang Satanas, hindi Tagalog yan. Ang salitang Satanas, Grego yan. Satanas, literally Satanas. Nililipat lang sa ating wika, naging Satanas. Nang ibig sabihin ay kaaway. Tinawag siyang kaaway dahil siya kaaway ng Diyos. Tinawag siyang Diablo dahil siya'y manloloko. Diablo, deceiver, ganyan. Ngunit may labitaw ding mga bulang propeta sa gitna ng sangbayanan. In other words, sa Old Testament, meron mga false prophets. Kung paano sa iyo magkakaroon ng mga bulang guro. Sa mga Kristiyano rin kaya magkakaroon ng bulang guro na paling na magpapasok na mga nakakapisalang turo. Itatakwin nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Nagdadala sa kanilang sarili na mabilis na pagkapuksa. Ang trend ng false doctrine, hindi naman niya tuturo kagad. I-prepare niya yung lupa. Pag na-prepare yung lupa, tuturo niya yung kanyang paksa. Ganon ang Diablo. Kaya ang tinawag siya deceiver, mandaraya, dinadaya kanya. Ang isang mandaraya, hindi na sasabihin, lulukohin kita kanyan. Hindi na sasabihin nyo. Dahil sinabi, lulukohin kita, maghahanda ka. Hindi niya gagawin nyo. Ihahanda niya yung pag-iisip mo, tapos maluloko ka. Ganon siya sa Satanas. So, ang katotohanan, may mga bulang tagapagturo sa atin. Na si Pablo po ay nagpamamaalam na sa mga elders sa Ephesus. Ganon din sabi niya eh. Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawan sa kailay nilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa. Tama yun. Sige ba, obispo nga niya eh. Upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko kanya. Napagalis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Eh siyempre mga lobo, mga wolf o wild dogs, yung talagang papatay niya yung tupa. At lilitaw mula sa inyo rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng bagay na lihis upang akitin ng mga alagad na sumunod sa kanya. So from both ways, from inside, outside. May inaatake ang iglesia ng Panginoon kanya. Kahit sa panahon ni Apostle Paul. Kaya pagalis ko kanya. Dati sila kanya. Ngayon, makikita natin dito, false teachers from outside. Elders within the church. Elders yung kausap ni Apostle Paul. From the outside, ini-influensya ng iglesia kanya. From the inside, ganun din. Sa pamagitan ng bulang tagapagturo. So ito sa panahon ni Apostle Paul, kahit sa panahon natin ngayon.
Hindi natin pwedeng i-isolate ang ating sarili sa isang libutan. Nandito tayo sa isang libutan eh. Whether we like it or not, may influence tayo, hindi tayo mag-iingat. Kita naman natin ngayon, well, kahit sa pagdaramit na lang, makita natin ng influence ng isang libutan eh. So yun ang nangyari, sinasabi ni Apostle Paul, from the outside, from the inside. So may mga masasamang bagay na makikita natin. Halimbawa, kay Apostle Paul, sa panahon niya, mayroong bulang turo tungkol sa pagdating ng Panginoon. Sa panahon ni Apostle, sabi ng mga bulang tagapagturo, darating na si Kristo kanya. Darating na siya. Malapit siyang dumating kanya. Sabi ni Pablo, ngayon, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoon, ni Yesu Kristo, at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling magtinag sa inyong pag-iisip. Narinig nyo kanya, darating ng Panginoon, huwag kayong padaya Kanya. At huwag din namang mga bagabag sa pamagitan ng Espiritu, o sa pamagitan ng salita, o sa pamagitan ng sulat, na wari mula sa amin, na para bang dumating na araw ng Panginoon. Kanya. Huwag kayong maniwala ito, kanya siya Apostle Paul. Bakit sinulat niya yan? Dahil may bulang turo na dumarating sa mga kapatid. So, sa ating panahon, hindi rin naiba, ganun pa rin. Hindi naman nag-iiba yan. Hindi man nag-iiba ang taktika ni Satanas. Mula noon hanggang ngayon. Huwag kayong padaya, kanina naman sa anumang paraan. Sapagkat ito hindi darating ang Panginoon, maliban na hindi mo na mangyari ito kanya. Ano yun? Malibang maunang maganap ang pagtalikod. So, mayroong apostasy kanya. At mahayag ang tao makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalwat at nagmamataas laban sa tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa't sino po sa templo ng Diyos na ipinapahayag ang kanyang sarili na Diyos? Anong relihiyon niya? Alam natin kung ano yan. Yun ang Roman Catholic Church, di ba? So, noong panahon na yan, darating muna yan, darating ang Panginoon. Dumating na yan. So, anytime, pwede dumating ang Panginoon. Pero sa panahon ni Apostle Paul, huwag kayong maniwala. Ito muna yung mangyayari. Bakit darating ang Panginoon? Anong point yan? There was a false doctrine about second coming. Nagsalita ba si Apostle Paul? Nagsalita si Apostle Paul. Or otherwise, paano yung mga kapatid na maniniwala sa maling tagapagturo? Ito ng Gnosticism, ito isang philosophy na sinasabi ang katawan ay masama. The flesh is inherently evil. So, hindi maaari ang Panginoon ay tumating sa laman. Dahil ang laman ay inherently evil. Kanila. Ang Espiritu lang ang banal. Pero ang laman ay masama. Yun ang turo nila. So, sa kanilang paniniwala, parang dumating lang ang Panginoon sa laman. Pero actually, hindi siya dumating. Nakita lang natin gano'n, pero hindi siya dumating kanila. Ano sabi ni Apostle John? Ang 1 John, 2 John, sinulat ni Apostle John dahil sa bagay na yan. Sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Pag nakita natin ang espiritu, hindi sa tagapagturo. Kundi ninyong subukin ng mga espiritu, ang mga tagapagturo, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitan ang bulang propeta sa libutan. Dito'y nakikilala yung espiritu ng Diyos. Paano natin malalaman ang tagapagturo ay galing sa Diyos? Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Yesu Cristo na parito lang sa laman ay sa Diyos kanya. So nilalaban niya maling katunuan na si Kristo ay hindi dumating sa laman. Kasi maling paniniwala yon. Ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Siya naging tao. Alam natin yun. Pero hindi lang sa tao, alam din natin yun. Pero itong mga taong ito, ito yung mga Kristiyano. Inu-influence nila yung mga Kristiyano. Dito totoo yan, sabi ni Apostle John. Sila yung mga bulang tagapagturo. So, nilibanan ni Apostle John. Meron bang maling turo tungkol sa ganitong bagay na ang laman ay masama? Sinulat ni Apostle John. So, kailangan nilang labanan ng isang maling turo. May turo din na walang pagkabuhin na maguli. There is no such thing as resurrection kanila. Ito yung galing sa Corinth. Sila nasa Corinto. Nagtuturo sa mga kapatid, walang pagkabuhay na maguli kanila. Nagsalita ba siya Apostle Paul? Sinulat niyang buong 15 kabanata, nahulag sulat niya sa mga taga-Corinto para ituro niya na may pagkabuhay na magulingan. At kung si Kristo ay pinangangaral na binuhay muli mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo
Kaya nagsasabi na walang pagkabuhay ng muli sa mga patay. Kung ititignan natin ang development ng pagsulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, pinatunayan muna niya, may saksi kanya. Kami yung unang nakakita. Si Maria pa lang, kami kanya. Tapos at one time, 500 kapatid kanya. Ang iba'y patay na ang iba'y buhay pa kanya. Sa ilalim po ng kausa ni Moises, sa 2-3 saksi, paniniwalaan ka, kano karami saksi. At kung si Kristo hindi muling ginuhay, ang aming pangangaral walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya, wala rin kabuluhan. Kasi ang Ebanghelyo ay si Kristo ay namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Na Ebanghelyo. Kung hindi nabuhay na maguli ng Panginoon, walang Ebanghelyo kanya. So hindi kayo maniligtas. Tinitingnan ninyo. Maling aral, nagsalita siya, Apostle Paul. Dahil yun ay isang parang virus na sisira sa iyong pananampalataya. Meron ng iba na nakahawig kanya. Tapos na yung paggabuhin na maguli. Alam niya, sa panahon natin ngayon, may mga kapatid na tuturo na ang pagkabuhin na maguli at si Kristo dumating noong 80-70. Sabi ko, ano klase kayo? Pa mayroong mga tao ito ka. Hindi pala unique sa panahon natin. Doon pa sa New Testament, mayroon na gano'n nagtuturo. Basahin natin. At ang kailang salita ay kakalat na gaya ng gangrene. Alam po ba yung gangrene? Ika'y diabetic at nasugat ka, mangingitim yun, mabubulok. Pero pag hindi mo pinutol yan, tataas yun. Hanggang sa buong katawan mo, ay mabubulok, mamamatay ka. Yun ang gangrene. O kaya, nakagat ka lang pati. Na-infection ng kinagat, di mo inalis. Ngiitim yun. Ang mga apekto pati ibang bahagi ng iyong katawan. Kasama sa mga ito si Himeneo at si Fileto, na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay naganap na. Kaya nang ginugulo ang pananampalataya ng iba kanya. Na-expose niya Apostle Paul. Dahil kailangan niyang sabihin. Dahil hindi totoo sinasabi nila eh. O mga Judaizers. Isipin ninyo, ang daming kaaway na mga Kristiyano mga panahon na yun. Katulad sa panahon natin. Yung mga Judaizer, katulad sinasabi ng pangalan, ito yung mga Kristiyano na pinipili na kinakailangan din sumunod sa kausa ni Moises, maliban lang sa Ebanghelyo ng Panginoon. So, kailangan kayo magpatuloy nga nila. Bilang clarification, yung mga kalalaki ng Pilipino, kaya lang po nagpapatuloy, kultura lang yan, cultural basis, hindi po tayo Judaizers. Kung lalaki ka, Pilipino at Kristiyano ka, hindi ka nagpatuloy, walang problema sa Diyos yun. Hindi mo lang kaunahan sa kaligtasan nyo. Ako'y namamahal na napakabilis niyong iniwan siya at tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at umaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi meron ilan na nanggugulo sa inyo. At nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami ang isang anghel mula sa langit, ang mga sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo, ay siyang sumpain. Ang buong aklat ng Galatia, yun ang topic ni Apostle Paul. Na hindi kailangan sumunod sa kausa ni Moises. So sila ay nangaral laban sa maling aral. Hindi sila silent. Kaya yan ang titulo po natin, Silence of the Preachers. May mga mangaral, hindi sila nagsasalita. Kahit ano makita nilang maling turo, hindi sila nagsasalita. Hindi sila mangaral. Anong sasabihin ni Apostle Paul sa kanila? Anong sasabihin ni Apostle John? Anong sasabihin ng Jeremiah? Kami kanya, nasa pangalan ko, nagsalita pa rin kami kanya. Dahil kailangan sabihin ang dapat sabihin, hindi ba? So kung kayo mangaral, you're willing to speak. Kapag dumating ang maling aral, kailangan natin labanan. Ang pinaglalaban natin ay kaluluwa ng mga kapatid. Ang pinaglalaban natin ay kaisipan at paniniwala ng mga kapatid. Kailangan natin labanan pag may maling aral. Sa Judas, hindi po ito si Judas Cariote. No po? Dalawang Judas sa apostol ng ating Panginoon. At ang salitang Judas, hindi masama. Ginawa lang masama ng mga Pilipino yan eh. Palang in-equate natin kay Satanas. Si Satanas, hindi siya Judas. Hindi pangalan ni Satanas yun. Ito yung pangalan ng mga tao. May kapatid ng ating Panginoon, pangalan ay Judas. O sa English ay Jude. Actually, siyang sumulat. Mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan. Natagpo akong kailangan sumulat upang himugin kayo na ipaglaban ng pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Ito yung sa mga Kristiyano.
Hindi naman sa makikipagsuntukan tayo, makikipagsigawan tayo, hindi. Kailangan lang natin sabihin kanya ang ating pananampalataya. Sapagkat may ilang tao nakapasok ng lihim, ang mga yan ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito na hindi mga hindi makadiyos sa kailang pinalitan ng kakalayan ng biyaya ng ating Diyos at itinatatuan kay isang pinuno at Panginoon na si Yesu Cristo. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nakikita natin iba't ibang laban na aral sa mga Kristiyano sa panahon na yun. Di ba? Napakarami, di lang isa. Iniimok ni Judas, ni Jude, yung mga Kristiyano, paglaban nila ang pananampalataya. So 2 Timothy chapter 6, makipaglaban ka ng sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng marami mga saksikan. Sabi niya, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. That necessarily implies na alam mo pananampalataya mo. Pag hindi mo alam, paano ka makikipaglaban, di ba? So, implies na sa atin, alam natin ang ating pananampalataya. Tungkol sa akin ang ibinuhos na tulad sa inuming andog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nagipaglaban ako ng buting pagkipaglaban, natapos ko na aking takbuhin, iningatag ko ang pananampalataya. So, ganun din ang ginawa ni Apostle Paul. At sinasabi niya kay Timothy, so hindi dapat ang mga aral ay nakatikong mabibig. Siya useless. Sabi nga palagi, useless banana. Tinatanong ni Jillian, paano ibig sabihin, useless banana. Isang saging di mo makain, it's useless. Useless banana. Pag sinasabi ko yan palagi, pag wala kwenta, useless banana ka. Useless. Paano ka naging mahal kung nakatakip yung bibig mo? Kailangan bibuka mo yung bibig. Yun ba? Ang diablo ay magiging matagumpay kapag tumahimik ang dapat magsalita sa gitna lang maraming walang aral na itinutulog sa mga kapatid. So, itong alam nyo, yung denomination, hindi nakataka-taka yun, denomination yun eh. Wala naman talaga sa katotohanan nyo. Mas masakit sa atin na mismong kapatid ang nagtuturo ng maling aral. Di ba, mahirap yun ha. Kung may makipag-away ka sa tao na hindi mo kamag-anak, okay lang yun. Pag kapatid mong kaaway, mas masakit yun, di ba? Kapatid mo yun eh. Tapos kaaway mo, di mo mas masakit yun. So, merong bulang tagapagturo. Merong bulang aral sa panahon natin. Kaya, yung pangalang bahagi ng ating sermon, ito yung current trends sa mga kapatid. Meron siyang church anniversary. Hindi ba siya inaalala lang natin kung kailan tayo nagsimula bilang isang kongregasyon? Wala problema mag-alala ka eh. May mga kaakibat na mga events na hindi spiritual. Kainan, presentation. Nagtataka tayo pero may nakita lang akong maraming pictures sa Facebook. So, saan natin mababasa sa Biblia? Na kailangan tayo magkaroon ng special day with special celebration, with social singing, presentation, kainan. Sa Biblia, wala. Wala tayong mababasa ng gano'n. Actually, tayo hindi man natin magagawin church anniversary. Bakit? Nakalimutan na natin kung ilan tayo nagsimula. Kahit si Brother Guy, baka nakalimutan na niya, eh, matanda na yun eh. Kasi parang kung yun ay kailangan natin, eh, paano natin gagawin ngayon? Nakalimutan na natin kung ilan tayo nagsimula. Actually, hindi pinag-utos ang Diyos yun. Walang kaugnayan sa ating kaligtasan whether we know when the church sa Angeles started or not. Walang kaugnayan sa ating kaligtasan yun. Kung natin gawin niya, wala nang Biblia. Siya nang gumagawa niya. Dito sa Colossians 3:17, sinasabi sa atin, ano man natin gawin sa salita o sa bibig o sa gawa, kailangan gawin na sa pangalan ng Panginoon in the authority of Christ. Basaan niya. Kailangan ba siya ng Biblia? Wala pa ako nabasa. So, nakikita rin sa Angeles, natin ginagawa yan. Dahil wala tayong karapatan gawin yan. Naalala niyo man sa panatime, hindi ko alam, years ago, December 24 ay linggo. Wala sa Raul eh. Linggo yung December 22, may isang kapatid. Nagdala siya ng cake. Tapos kinakausap niya si Raul namumutla eh. Tapos nang tapos na tayo magsambat, nagsalita si Raul.
Alam, ulit na po tayo iglesia ngayon, kaya dahil tapos na yung service. Bakit ko sinasabi yan? Meron po kasi nagbigay ng cake para kay Brother Lordy. Tapos sabi ni Raul, huwag na natin gawin uli. Good advice. Hindi natin kailangan gawin yun. Gusto niyo akong bigyan ng cake. Hindi ko sinasabi, bigyan niyo ako ng cake. Sa labas niyo bigay, wag sa loob ng iglesia. Walang kaunayan ng Panginoon sa aking birthday. O sa birthday ng sino mang kapatid. Di ba? Yung chance ng anniversary, birthday ng iglesia yun. Hindi pwedeng gawin niya. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo. Ito po ay mga Calvinist Baptist Church. As good as it is to reconnect with former pastors and see old church photos, and there's a lot more you can do to plan a meaningful church anniversary in your congregation or denomination. A feature story exploring the celebration of church anniversaries. Like any church celebrating an anniversary, Westbury Gardens United Reformed Church, from the Calvinists, and all lots to feel good about. They plan an enjoyable weekend to make 25 years in their current building. But they wanted to make it more than a time of pure nostalgia. We wanted to make our 25th church anniversary a starting point for the future, both on an individual basis and as a church. Sabi ng pastor doon. So, ginagawa ng denominasyon, hindi iglesia ng Panginoon. So, hindi mga Kristiyano gumagawa yan. Hindi natin ginagawa yan. Ito, church Thanksgiving. Anong masama sa magpasalamat? Wala. In fact, kailangan tayo magpasalamat araw-araw. Hindi lang sa isang special na araw na magpapasalamat tayo sapagkat binayaran tayo ng Diyos sa iglesia ito. Hindi natin dapat gawin yun. Anong ginagawa dyan? Yun nyo Ito yung unang problema na. Ito yung pangalawa. You're invited to stay after the service to enjoy fellowship and dessert on the chapel concourse. Sa labas ng kapilyan. So, bawal po yun na magkaroon tayo ng Thanksgiving tapos merong kainan to celebrate Thanksgiving. Wala sinasabing Diyos doon. Ang ating pagpapasalamat, araw-araw yan. Pag nanalangin tayo sa Diyos sa bawat araw, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pag-gising sa mga umaga, magpasalamat ka sa Diyos. Pag bago ka matulog, magpasalamat ka sa Diyos. Pag tayo sumasamba at tayo nananalangin, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Pwede tayo mag-separate ang araw sa isang special na pagpapasalamat. Na wala tayong mababasa sa Biblia, nagano, mga kapatid. Denominasyon, ginagawa nila yan. O yung gospel meeting and fellowship, nakita ko ito sa Facebook. Ano yun, redundant yung salita na yan. Yun ang gawa, hindi niya naintindihan kung anong ibig sabihin ng fellowship. Kasi mayroong modernong kahulugan ng fellowship na wala sa banal na kasulatan. Yung mismong gospel meeting, fellowship yun. Ngayon, mapapaliwanag natin, bakit? Isang gospel meeting, fellowship yun, hindi na natin kailangan ulitin. Gospel meeting and fellowship sapagkat ito yung nagbibigay ng ibang kaisipan sa mga nagbabasa. Basta tingnan po natin, tuloy natin. Ang salitang fellowship, koinonia, yun ang ibig sabihin niya. Communion, fellowship. Communion, fellowship, sharing in common. Sabi dito. So, common sharing. Ito'y fellowship. Pero ito'y ginagamit palagi sa spiritual na kahulugan. Tulad ng ginagawa natin, this is fellowship. Common worship, di ba? We are sharing a common activity sa spiritual na bagay na pagsama. That's fellowship. Pag nagbigay tayo doon sa koleksya, mamaya, that's fellowship. You're common sharing, di ba? That's fellowship. Yun palagi spiritual yan. Walang physical na kahulugan. Yung local church is a fellowship. A local church is a local fellowship of Christians. They have joint sharing and joint participation. Fellowship Yan ang ibig sabihin ng fellowship, koinonia. Walang kaugnayan sa anumang activities maliban sa spiritual. Pag ito'y ginagamit sa banal na kasulatan. Ngayon, ang problema, pagka ito'y ginagamit sa ibang paraan, tingnan yung spiritual application ng fellowship. Sabi rin sa Philippians chapter 1, verse 3, nung tayo sa verse 16, verse 40-16. I thank God, my God, upon every remembrance of you
Always in every prayer of mine, making request for you all with joy. For your fellowship, kanya. Sige, for your fellowship in the gospel from the first day until now. May sabihin na, dahil sinusuportan nila si Apostle Paul. They're commonly sharing the preaching of the gospel, or they are jointly participating sa pangalan ng Ebanghelyo kanya. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed for Macedonia, yun ang ibig sabihin niya first day, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Anong tawag ni Apostle Paul to? Fellowship kanya. It's a spiritual fellowship. Sa pangaral ng Ebanghelyo. Yun ang sabi ni Apostle Paul sa his fellowship. Pero ang binong bagong kahulugan ng fellowship. Kaya yung gospel meeting and fellowship, ito yung problema noon. Ito ba'y galing sa healingofministries.com. Sabi niya, fellowship dinners provide an opportunity for church members to share ideas of good nutrition, strengthen friendship, and celebrate God's goodness. Even in the days of Israel, there was a coming together for feasting and socializing. Alam masama sa socializing ng mga kapatid. Kung may birthday ka, tawagin mo ang Kristiyan, walang problema doon. Pero pag ito ay ginagawa sa pangalan ng Iglesia, wala tayong karapatan. Yun ang bagong kahulugan ng fellowship. Kaya pag nilagay mo, kasuluting ang fellowship, at nabasa yun ng isang Baptist, ay ginagawa pa rin pala ang ginagawa namin kanila. Kaya meron din sila maling kaisipan doon. Kaya hindi nag-iingat ang mga kapatid sa mga bagay na ginagawa nila. Hindi nagbibigay ng maling kaisipan. Ito na, pag kinausap mo, kayo, ginagawa rin yung ginagawa na. Bakit? Pakita ko, gospel meeting and fellowship kayo. Ito yung ginawa na isang church sa Tarlac, hindi pa naging. Pakita ko doon sa advertisement nila yung ginawa nila. Tingnan po itong Timberland Church of Christ. Ito yung sa Lufkin, Texas. Ito po isang mabuting church. Pero dito sa quotation na ito, meron silang necessary implication na yung social recreation activities ay fellowship ay mali, ganyan. Sabi natin. The issue is, our social and recreational activities through fellowship activities as found in the New Testament. Ganyan. Sabi niya, please understand that many would say, answer, yes. Hindi siya sumasangay, pero may nagsasabing oo kanila. In an article from a bulletin of a local Church of Christ, one writes, we are told to have fellowship of the righteous. This coming Sunday evening after services, we are all encouraged to have fellowship of the righteous. Bring your freezer of ice cream and join us on the back parking lot. Sa labas to ng building. It is a wonderful opportunity for the whole congregation to fellowship together. I have to see each one of you there. O kahit sa mga kapatid, may ganong klase kaisipan ng fellowship. Hindi sa atin. Na alam natin kung ano yung ibig sabihin ng fellowship. Ito ginagawa natin ngayon, this is fellowship. Di ba? Hindi isang ginagawa nito. And that's a fellowship. Youth camps. Ang youth camps or summer camps sa US, yun po ay very popular. Hindi sila masama. Yung may mga kapatid, mga magulang, dahil nakikita nila yung mga trend ng mga kabataan, yung patungo sa kasamaan, nag-uusap-usap yan. I-enroll nila kailang makalak sa isang youth camp kanina. Instead na sila yan ang ginagawa, nilagay natin to. Walang sama doon. Pero hindi gawain ng iglesia yun. Kasi mayroong mga youth camps, iba-ibang ginagawa niyan eh. Hindi lang spiritual, may mga social activities na ginagawa dyan sa mga bagay na yan. Ganyan, youth camp. Eh, valid mo, bakit mo? Ginagawa nila yan. So, walang masama kung individual lang yan. Gusto mo, para wag lang, pero sa isang kabataan, i-enter mo sa youth camp na walang kaunahan sa iglesia, walang problema yan. Pero may mga iglesia lang ginagawa nila yan. Sponsor nila yung gastos ng youth camp. Ngayon, walang problema yun. Kasi hindi gawain ng iglesia yan. Yan ang gagawin nila doon eh. So, ini-sponsor mo ngayon isang bagay na di pwedeng gawin ng iglesia.
Eh kung tayo-tayo lang, pwede yan. Pag-usapan natin, diba? Pero hindi sa bilang iglesia, bilang individual. Pero ito bilang iglesia commission, nakikita natin sa mga kapatid. Ang mahirap dyan, di ba, for the sake of argument, meron pagtutunan ng Biblia, okay, very good, walang problema na. Pero meron din volleyball, may basketball, tapos magiging close yung mga kabataan. Later on, hindi na yung Biblia gusto nila. Ano gusto nila? Yung magsama-sama sila, yun ang problema to. Katulad ng gawa ng miracle ng Panginoon, nagpakain siya ng libo-libong mga tao, hindi yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoon nakita nila, kundi yung pagkain. Titingnan niyo ang subtlety ni Satanas. Okay yun, magsama-sama kayong kanya. Later, hindi na ang Panginoon inahanap mo, ay, okay yun na. Yun ang problema doon. Basahin natin. Jesus answered then and said, most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the signs. Nandanasan itang siya, ibig sabihin, may tinuturo yung kanya. But because you ate of the loaves and were filled, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, still on Him, kanya. Nakita na yung pagkain kanya, pero yung aking kahulugan ng ginawa ko, hindi nakita kanya. Yun ang problema, no? Pag pinaghahalo-halo natin ng spiritual sa mga bagay ng di-spiritual, eventually, mas mahapil yung hindi spiritual, tandaan natin yun. Yun lang hahanapin nila, hindi yung spiritual na bagay. So, walang kaugnayan ng iglesia sa tinatawag natin youth camps, mga kapatid. Alam mo, kapagpapatibay sa atin, palagi natin sinasabi, isa lang ang mga pagpapatibay sa ating pananampalataya. Wala nang iba. Kundi ang salita ng Diyos. Wala nang ibang makapagbibigay siya ng kalusugan sa iyong katawan, kundi pagkain. Nasabi ng, gusto kong tumaba. Kumain ka ng kanin, tataba ka. Kakain ka ng ano, hindi ka tataba. Kung gusto mong, kumain ka ng malusog ng pagkain. Dahil na talagang nagpapatibay siya yung kalusugan. Ngayon sa ating spiritual. Ngayon pinagkakatiwala po kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. So, ito ay, ang nagsasalita ito isang Diyos. Actually, parang lalin dalawa eh. Pag pinagkatiwala mo sa sarili sa Diyos, babasahin mo kanyang salita, yung sinig sabihin. At sa salita ng kanyang biyaya, na makapagpapatibay sa inyo at pagpagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Yun lamang pagpapatibay sa atin. Wala lang iba, yun ang sabi ng Biblia eh. Kasi kung ibang mga bagay pagpapatibay sa atin, sasabihin ng Diyos. Pwede nyo sinabi. Ito lang sinabi ni Apostle Paul. So yun lang makapagpapatibay sa atin. Ito ang masakla. Nakita ko pa yung video dyan eh. Birthday party inside church building eh. Mga kapatid, huwag niyo akong malian ng sinasabi ko. Walang masama sa birthday. Gusto ko mag-birthday ka at ibitahin nyo, kakain naman ako eh. Pero hindi sa loob ng church building. Hindi natin ginawa ng church building para mag-birthday tayo sa loob. Meron tayong mga bahay na doon tayo mag-birthday. Kaya sa isang lugar na re-renta para mag-birthday ka. Huwag dito sa church building. Ang church building ginawa for spiritual activities. Sa pangaral, casual meeting, lectureship, hindi sa ibang non-spiritual social activities katulad ng birthday. Lalo nakikita ko yung video, hindi ko lang matutuwa ako, magagalit ko, manginginis. Dahil tindihan ba nila ang salita ng Diyos? Bakit sila nagbe-birthday sa loob ng church building? Anong i-message sa'yo ka? Ba't hindi mo sumagot? Sabi, ba't di ka sumasagot? Kasi ang pipi lang, hindi sasagot kung meron kang bibig. Pag ang tao hindi sumagot, ibig sabihin, either hindi niya alam, paliwanag ang ginawa niya, o alam niya siya nagkamali. Kaya kung hindi ka mali ka, kung hindi ka mali, magsasalita ka. Pag sinabi ng nasarang babae, ginawa mo yan ano kanya, hindi sumasagot yung lalaki, most probably ginawa niya. Kung hindi ko naman ginawa kanya. At least magsasalita ka, pero hindi ka nagsalita, lalo kang mahuhuli to. Dahil wala niyo yung pinagtatago, nagsalita ko, hindi ba? So, pag napahuli, ang salita ng Diyos lamang ang magpagpapatibay sa ating pananampalataya. At alam social activity, social bonding. Kung gusto natin gawin yan bilang mga individual na mga kapatid, very good. Walang problema doon. Pero hindi bilang sa iglesia.
Social bonding will only make people closer to one another. Yun ang mga Kristmano natin. Pwede tayo titibay sa pananampalataya. Tingnan nyo, si Ezekiel ay watchman ng Diyos. Siya security guard ng Diyos. Sabi niya, now it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came to me saying, Son of man. Pag ginamit niya yung Son of man, hindi si Kristo yan. Pag nakita ng si Kristo daw yan, hindi. Ang ibig sabihin ng Son of man, ikaw ay tao. Lala ka ng tao, di ba? I have made you watchman dahil bakit sinabing Son of man? Ang nagsasalita ang Diyos. In contrast sa Diyos ang nagsasalita at sa kausap niya kanya. Son of man, I have made you watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Nung nabasa ko itong talatang ito, lalo ko naintindihan ang sinabi ni Apostle Paul. Tignan niyo sa Acts chapter 20. Kaya ang naintindihan ko pa habang nagbabasa tayo ng Biblia, the more na nakikita natin, ito yung sunod ng isang Diyos. Sa Acts 20, sabi niya, malaya na ako sa lahat ng tugulang tao, sabi ni Apostle Paul. Ano yung sabihin nun? Ipinangano ko na kanyang katotohanan sa inyo. So malaya na ako sa inyo, wala na akong utang sa inyo. Nanap ko lang po aking talatang yan po. Kasi sinabi niya, pag tumatanda ka na, ito. Sa verse 26, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. In other words, binigyan ko kayo ng babala. Tinuro ko na sa inyo yung dapat yung marinig. Kanya. Malaya na ako sa dugo nyo, kaya wala na akong problema dyan. Dahil ang sabi ng Diyos si Ezekiel, sabi niya, but his blood I will require at your hand. Sasagutin mo yun, sabi niya. Yet, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but ye have delivered your soul. Ligtas ka kanya. Ginawa mo na yung dapat gawin. So, sa 33 verse 7, so you son of man, I have made you watchmen for the house of Israel, therefore you shall hear a word from my mouth, and warn them for me. So, itong mga propeta, yung equivalent niya yung mga mangaral. Kayo ang tagapagbantay kanya. Anong gagawin natin sa aso na hindi marunong tumahol? Yung aso lang, maliit lang siya. May dalawang aso, 3 pala. May malaki, 2 maliit. Yung malaki, kawawa, nasa labas yun eh. Alang-alang madali mo sa loob, ang laki niya. Tapos may 2 maliit, nasa loob. Yung 3 na yun, ano yun? Team yun, team. Pag tumahol yung sa labas, tatahulin 2 kahit wala sila nakikita. Hanggang di huminto yung nasa labas, hindi sila hinto. Mabuti silang aso. Kasi pag may magnanakaw, medyo magugulo na siya pag may ganon. Ay, tahon lang naman yung 2 maliit. Hindi naman nangahagat yun. Isipahin mo lang yun, wala silang magagawa sa tao. Pero gagawin niya lang gawain bilang aso. Tatahol talaga sila. Kahit hindi mo sinabing magbantay kayo, alam nila yun. Ay, instinct ng aso yun. Yun ang watchman, di ba? Hindi sa Isaiah, alam ko, 23, hindi ko nalagay yung kapitulo. Kaya lahat ng mga hayop sa parang, tingnan nyo. Ito po ay tinatawag ng irony. Kayo'y pumarito upang manakmal kanya. Bakit? Kayong lahat ng mga hayop sa gubat, ang kanya mga bantay ay mga bulag kanya. So itong Diyos dito nagsasalita na galit. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga pipingasong. Sila ay hindi makatahon kanya. Nananaginip na kahiga, maibigin sa pagtulog. Ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanmay walang kabusugan. At sila ay mga pastor na walang pangunawa. Sing lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan. Bawat isa sa kanyang pakinabang hanggang sa kauli-ulian. Bakit di siya tumatahol? Yung sinasabi sa mga bandang huli. Bawat isa sa kanyang pakinabang hanggang sa kauli-ulian.
Hindi ko alam kung yan ang dahilan. Bakit yung ibang dapat magsalita, hindi nagsasalita. Baka yun din ang kayo ng dahilan, di ba? So, ito sana hindi. Pero, ito po isang malungkot na aral na i-aral. Buti siya lang kung walang ganyan. Lalo naging mahirap ang gawain ng pangangaral kung meron pang ganyan na naging sagabal sa gawain ng pangangaral. Bakit natin tinuturo ito? Para malaman natin that we have to be aware na alam natin ang sitwasyon ng ginagawa ng ibang mga kapatid. At kung gano'n ang ginagawa nila, wala tayong business na makisama sa kanila. Dahil nila ginagawa kalooban ng Diyos. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapatid.